Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please huwag po ninyong kalimutan i-like at mag-subscribe upang pang-suporta sa aking channel. Maraming salamat po. Sa lugar ng Siquijor, kami naninirahan ng aking pamilya. Dito ang lugar ng aking ama, kaya dito piniling manirahan ng aking mga magulang. At ramdam ko ang kasimplihan at tahimik na pamumuhay dito. Ako si Mark, nag-iisang anak ng aking mga magulang. Sa umpisa, hindi ako gaanong sanay sa katahimikan, pero kalaunan ay nakasanayan ko na rin ito. Di nagtagal, may nakilala akong mga kalaro. Uy, Tulits, akin na yung bola. Kanina mo pa hawak yan. Ayoko nga. Isa pa, panlalaki to eh. Hindi bagay sa babae ang maglaro ng bola. Sige, kung ayaw mo ibigay, maghahabulan na lang tayo. Hindi pwede. Alam mo naman na bawal ako ngayon tumakbo eh. May ubo ako. Ano ba yan, Tulits? Lahat na lang bawal. Ayaw mo rin ipahiram yung bola. Ayaw mo rin maghabulan. Ano na lang lalaroin natin? Uuwi na lang ako. Ayaw mo naman ako kalaro eh. Uy, pwede bang sumali sa laro nyo? Oo naman. Ako nga pala si Tulits. Ito naman si Maymay. Simula noon, naging malapit kami nila Tulits at Maymay. Halos araw-araw, magkakasama kami sa pagtakbo, habulan at pagtatago sa likod ng malalaking puno. Nakarating pa kami sa may ilog at doon natutuwa kami paglaro sa may ilog at minsan pati sa pagligo. Mark, madalas lagi ka nang naglalaro sa labas ng bahay. Mukhang may mga bagong kaibigan ka na ngayon nakilala ha? Opo ma, sina Tulits at Maymay po. Ang saya po namin kanina. Naglaro kami sa tabi ng ilog. Tapos, naligo na rin po kami. Ano? Naglaro kayo sa may ilog? Sino mga kaibigan mo? Tulits at Maymay ang pangalan? Opo pa. Bakit po? Mark, wag na wag kayo maglalaro dun sa may ilog. Dahil delikado ron. At siguraduhin mo lang na nasa bahay ka na bago gumabi. Huwag kayo magtatagal sa labas kapag madilim na. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Papa. Masaya lang ako na may mga kalaro ako. Ngunit isang gabi, habang nagtakbuhan kami nila Tulits at Maymay, may napansin akong kakaiba. Saan na nga kaya sila? Kanina lang kasama ko sila eh. Saan na kaya sila nagpunta? Tulits? Maymay? Asan na kayo? Ang lamig na dito. Si Maymay ba yun? Parang kakaiba siya. Maymay? Ikaw ba yan? Mark! Halika rito. Maglaro pa tayo. Habulin mo ako. Mark, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oo, kanina pa nga ako naghahanap sa inyo eh. Mabilis kasi kayo nawala sa paningin ko. Pero si Maymay dito lang yun. Nagtatago lang yun. Sinundan ko. Kasi nakita ko siya dito kanina. Sabi niya pa nga, habulin ko siya. Ha? Paano mong nakita si Maymay dito? Kasama ko siya kanina. Nagpahatid na siya kanina sa kanila. Bigla kasing sumakit yung tiyan niya eh. Ha? Di nga.
Huwag ka na nga magbiro dyan. Tulits, kinakilabutan ako eh. Kung nahatid mo na, sino palang kausap ko kanina? Aba, malay ko. Ano yung ingay na yun? Mark, naiisip mo ba ang naiisip ko? Oo, Tulits. Takbo! Sa sobrang takot namin ni Tulits ay hindi namin napansin na nakarating na pala kami sa bahay namin. Oh, anak, anong nangyari sa inyo? Bakit hingal na hingal kayo? Pa, yung nakita ko nakalaro ko, iba pala. Nagbalatan yung si Maymay. Teka, ano bang nangyayari sa inyong mga bata? Bakit namumutla kayo? Kasi po tito, si Mark, may nakita po siyang nag-anyong bilang si Maymay. Si Maymay po kasi hinatid ko na po sa bahay nila. Bigla po kasi sumakit ang tiyan niya. Diyos ko mga bata, mabuti naman at ayos lang kayo. Ito na nga bang sinasabi namin sa iyo ng papa mo, Mark, na huwag kayong magpapaabot ng gabi. Sorry po, ma, pa. Hindi na po maulit. Patawad po, tita, tito. Sige na Tulits, magagabi na. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sige po, tito. Paalam, Mark. Ingat ka sa pag-uwi mo, Tulits. Kinabukasan, dahil sa takot ko sa nangyari, sinubukan kong umiwas muna kina Tulits at Maymay. Tulits! Psst! Napansin mo ba si Mark? Hindi siya lumabas ng bahay nila. Kanina pa. Sarado ang bahay nila. Nagalit pa siya sa akin? Iwan ko. Baka nga, pinagalitan siya ng papa niya eh. Dahil sa nangyari kagabi. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ayun, pinaglaruan lang naman kami ng maligno na kamukha mo kagabi. Nang binalikan ko siya pagkatapos ko maghatid sa'yo. Ha? Paano maligno? Tapos kamukha ko pa? Niluloko mo ba ako, Tulits? Hindi kita niluloko. Mukha bang nagluluko ako? Sa pagmumukha kong to, sabi kasi ni Mark, nakita niya na tumatakbo ka. Tapos, ang sabi mo pa nga, Mark, habulin mo ako. Yun, ang pagkakwento niya. Tapos nang sinabi ko na hinatid na kita sa inyo. Tapos, alam mo, Maymay, kung nandun ka lang talaga sa pinangyarihan, kung makita mo lang talaga yung pagmumukha namin ni Mark, nako, sa sobrang takot mo, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Ayun, pareho kaming kumaripas ng takbo. Kaya pala, baka natakot na siya makapaglaro sa atin. Mark, halika na. Ligo tayo sa ulan. Oo nga, Mark. Ang sarap maligo sa ulan. Sige, sandali lang. Lalabas ako. Ayos. Kanina pa ba kayo dito? Micho, Mark. Oo nga pala. May gustong humingi ng sorry sa'yo. Mark, sorry talaga. Dahil sa akin, muntik na kayong mapahamak ni Tulits. Wala yun. Okay na yun. Malay ba namin may kamukha kang maligno? Basta, dito na lang tayo sa harap ng bahay namin maglaro. Para wala tayong ibang makalaro. Tama. Oo nga, dito na lang. Simula noon, hindi na kami muling naglaro sa tabi ng ilog o sa likod ng aming bahay na maraming puno. Masaya naman kaming tatlo sa paglalaro kahit sa bakuran lang at tapat rin ito mismo ng pintuan ng aming bahay. At patuloy ang pagkakaibigan namin hanggang sa paglaki. Tuwing naaalala namin ang karanasan na iyon,
ay nagtatawanan na lamang kaming tatlo.